Mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod. Sa araw na ito mga kaibigan ay babahagi ko po sa inyo. Dito po tayo mag-focus sa router po mga kaibigan kasi marami ho tayong mga kaibigan na nagtatanong kung paano daw po paganahin yung router na naka PPPoE, okay? So yung pwede natin gamitin na router mga kaibigan na brand ay any brand po mga kaibigan basta't meron po siyang settings para po sa PPPoE. So yung ibig kong sabihin, ito yung setup natin na gusto pong malaman. Yun pong naka-PPPoE yung atin pong Microtech na kung saan nakaset na po dito yun pong atin pong username and password. Naka-speed limit na po siya to 5 Mbps and 10 Mbps mga kaibigan. So dito po yan naka-configure. Kung kayo po ay magtatanong, meron po tayong video tutorial mga kaibigan, bisitahin nyo po. At hanapin nyo po sa atin pong YouTube channel, yun pong atin pong configuration ng PPPoE. So ngayon mga kaibigan, mag-focus tayo dito sa router. Kasi siya yung magbibigay ng internet dito po sa ating vendor or di po kaya ay sa client. Pwede po ito na setup para po sa vendor or sa client mga kaibigan. Pero yung diagram natin ngayon, illustration natin ay para sa vendor. Pero ganito din po mga kaibigan, again, yung setup para po sa client. Okay? Para ma-manage natin yung ibibigay lamang kay client or di kaya kay vendor. I-test natin ngayon yung 5 Mbps at saka 10 Mbps kasi naset ko siya dito sa Microtech na 5 Mbps yung ibibigay natin sa kanya or di kaya 10 Mbps. So pakita ko sa inyo mga kaibigan yung brand po ng Mercusys kung paano po siya i-set up. Sa ibang brand naman po, gaya po ng 10.TP-Link ay napakasimple lamang po mga kaibigan, hanapin lamang po natin yung PPPoE. Kung kayo po ay gumagamit ng Mercusys ay mas maganda kasi kasi yun pong gamit natin ngayon, mas madali nyo pong masundan. So again, dito po tayo mag-focus sa router po o dito po sa Mercusys na brand na router para sa PPPoE. So ang gagawin lamang ho ninyo, ganito pong setup ang inyong gagawin. From ISP, yung pong sinasabi ko, pwede sa Starlink, Globe, PLDT o kahit ano pong ISP maibigan na gamit ho natin. Papunta sa Hex or Microtech natin sa Ethernet, tapos sa 2, 3, 4, 5, depende saan po dyan yung nakaset up as PPPoE. Sa akin po, lahat po yan ay nakaset up as PPPoE. So, papunta po yan sa Mercusys o router natin. So, si router, hindi po siya magbibigay ng internet sa atin pong client kung walang pahintulot dito po sa atin pong Microtech. So, bibigyan ni Microtech ng pahintulot itong ating router. Bibigyan natin siya ng username and password kung anong naka-assign na speed na ibabahagi natin sa vendor natin. Okay? So, ganyan naman po mga kaibigan ha, yung setup natin. Kung gusto niyo naman po na ma-open siya sa computer, i-config natin siya sa computer, mas madali. Kung meron po kayong laptop, mas madali po mga kaibigan. Ilagay niyo lamang po sa LAN ng kasi itong USB cable natin, papunta po yan sa WAN, WAN, sa mga kaibigan natin na nagsisimula pa lamang. Tapos yung LAN mga kaibigan, LAN, yan po yung ilalagay natin, ikakabit natin sa atin pong laptop or computer para mas madali po natin ma-access yung atin pong admin ng Mercusys o router mga kaibigan. Pwede din naman po sa cellphone. Ayun nga, depende po sa atin kung mas komportable ho tayo sa cellphone, pwede po mga kaibigan. So ngayon, ang gamit natin ay computer mga kaibigan. So ang ginawa ko, nilagay ko siya, yung UTP cable, nilagay ko siya sa computer ko. So i-access natin kung paano siya i-set up. Ngayon, meron po akong setup na ganito ngayon. So, ipakita ko lamang po sa inyo kung paano natin i-config to para magkaroon ho tayo ng 5 Mbps or di kaya 10 Mbps na limit na ibibigay ng atin pong ISP at na-filter ho dito po sa atin pong Hex. Okay? So, pupunta lamang ho ako sa browser. Tapos, sa likod ho ng Mercusys maibigan or di kaya sa router na gamit natin, dyan po natin makikita yung default IP address. Gaya lang po ng Mercusys, kung nakikita nyo sa screen, ganyan po yung nakasulat. Sa ibang brand ay ganun din, hanapin nyo lamang po yung default IP address nya. So yung Mercusys is mwlogin.net. Makikita nyo po sa likod mga kaibigan. So i-browse natin yan. Hintayin lamang po natin saglit. So yan po yung makikita ho ninyo. So hihingi po yan ng login password. Siyempre, papalitan natin yan at tayo lang po ang nakakaalam. Huwag po niyong ibigay sa client ho ninyo para hindi po nila ma-access yun pong setup natin sa PPPoE. Okay? So, ang pwede lang ibigay yun pong Wi-Fi password. Pero sa login, huwag po ninyong ibigay mga kaibigan. So, lalagyan ko lang ng password dito.
Depende po sa atin yan mga kaibigan kung ano yung password natin pong ilalagay. Ang importante, hindi ho natin makakalimutan yung password na binigay ho natin. Okay, ulitin ko lamang po at parang nagkamali ho ako sa pag-type. Okay, so wait lang mga kaibigan. So ito po, correct password. So makikita ho ninyo, yun pong ganito mga kaibigan. Sa cellphone ay iba po yung makikita ho ninyo, pero makikita din po ninyo yung connection type. Sa laptop kasi or sa computer, ito yung makikita natin, direct ho tayo. So connection niya, meron po yung dynamic, static, dynamic, ayan, PPTP. Minsan kasi pag cellphone yung gamit niyo, makikita ho ninyo nakalagay sa connection type is dynamic. So i-click nyo lamang po at ilagay ho ninyo sa PPPoE. So ganun din po sa ibang brand, hanapin ho ninyo yung connection niya na naka PPPoE. So ito yung sinasabi natin na username and password na galing ho dito mga kaibigan. Wait lang. Galing ho dito sa atin pong Microtech na nakaset. So ngayon, andito tayo sa admin ng router or MercuSys. Balik tayo mga kaibigan dito po. So meron ho akong naset na 5 Mbps. Yun pong username niya is client1 slash 5M. Ibig sabihin, 5 Mbps yung ibibigay ko kay client or kay vendor. Yung password naman dun na naset natin sa Microtech is 12345 para mas madali lamang pong i-insert yung atin pong password, ma-access agad natin mga kaibigan. So click next, yung arrow. Makita ho ninyo yung SSID, syempre papalitan natin yan. Ito yung ibibigay natin na password sa client. Halimbawa, may bigyan client yung settings natin, Palagay natin si Juan Wi-Fi. So, siyempre, tatanungin natin kung ano yung gusto niyo na pangalan, sir, ma'am, sa inyo pong private Wi-Fi. Kasi sa kanila na po ito eh. So, Juan Wi-Fi, halimbawa, yung password, hingin mo sa kanila so, lagyan mo ng kung ano mang gusto nila na password. Tapos, click lamang yung next na arrow sa baba. Click lamang natin yan. Tapos, i-click natin yung arrow para sa finish mga kaibigan. Okay? So, mapapansin ho ninyo dito, i-click lamang po yung network, mga kaibigan. Ito po. So, kung mapapansin ho ninyo, meron pong naka-check dito po sa globe na ito. Ibig sabihin, successful ho yung atin pong username and password. Makita ho ninyo po yan, mga kaibigan, kapag mayroon pong mag-appear na IP address dito. Ayan. Ibig sabihin, connected na po tayo sa internet. Pag wala pong IP address na nakikita natin sa atin pong setup, ibig sabihin ay hindi pa po tayo successful o baka po nagkamali lamang ho tayo ng type sa atin pong username o di kaya ay sa password. So, ganyan lamang po siya kasimple na pag-config ng ating router para magkaroon ng internet yung vendor natin o yung client ho natin. So, i-test natin ngayon may bigyan yung speed test. Meron ho tayong 5 Mbps na binigay sa atin pong vendor client, kaya atin pong i-speed test kung tama po ba yung atin pong makukuha. Ayan po may bigyan, kung nakita ho ninyo, hindi po yan lalagpas ng 5 Mbps. Nasa 4.5, 6, 7, and 8, yun pong ating makukuha sa speed test natin kasi limit po siya sa 5 Mbps. Hindi din po yan sasagad at hindi po talaga yan susobra. Ulitin po natin mga kaibigan. Actually, yung ISP ko o yung main source ng internet ay meron lamang pong 25 Mbps mga kaibigan. Kaya sinet ko siya sa 5 Mbps to 10 Mbps. Ayan po mga kaibigan, nakita ho ninyo, hindi po talaga sasagad or susobra po yan ng 5 Mbps kasi 5 Mbps po yung naset ho natin. Okay, so ulitin natin. Palitan natin mga kaibigan nung 10 Mbps. Halimbawa, nag-decide yung client na gusto niya 10 Mbps yung makukuha niya. So palitan natin. Client 2. Nilagay ko dun sa atin pong MercuSys, Microtech sa PPPoE is client 2, 10M. Ibig sabihin, si client 2 meron po siyang 10 Mbps. Mas maganda po kasi na ganito po mga kaibigan, meron po tayong mga ilalagay na mga indicator mga kaibigan para malaman natin na yung client 2 natin or yung vendor 2 natin ay meron tayong binibigay na 10 Mbps. So ngayon, same password 12345, i-click lamang yung save mga kaibigan. Click save. Makita ho ninyo nag-zero ho yung IP address at saka DNS server. So ngayon po ay magkakaroon po yan. So ito na po mga kaibigan, nagkaroon na ho tayo ng internet para po sa atin pong 10 Mbps. Kung meron man pong mga error mga kaibigan, halimbawa hindi po nag-a-appear yung IP address po natin or di kaya DNS server,
Doon po tayo sa basic troubleshooting natin mga kaibigan. Syempre, babalikan natin yung Microtech natin. I-check natin kung tama ba yung spelling natin mga kaibigan kasi minsan dito ho tayo nagkakamali at doon din po sa atin pong password. Baka nagkabaliktad lamang ho. So ayan po mga kaibigan, successful ho tayo para po sa atin pong 10 Mbps. So i-try natin siya. Yung speed test natin kanina is 4.5 Mbps. So ito po ay hindi po sasagad ng 10 Mbps. Nasa 10 Mbps na po tayo mga kaibigan. Ayan, nakita ho ninyo, 9.6. Yan lang po ay nasa 9.5, 6, 7, and 8 at hindi po yan sasagad sa 10 Mbps or susobra po sa 10 Mbps mga kaibigan. Again, click natin para matest natin. So, ayan. Nakita nyo po mga kaibigan na successful ho tayo sa atin pong configuration. So, pag ganito po, ibig sabihin, pag na-okay na po, pag may authorization na po or na-authorize na po ni Microtech si router na bibigyan ng speed yung atin pong client, internet speed or internet, so pwede na po nating lagyan ng UTP cable papunta sa atin pong vendo para magkaroon ho yung vendo natin ng internet. Tapos yung client naman, syempre wireless po yan or gagamit sila ng laptop. So dyan na lang po nila ilagay sa mga port na bakante po sa atin pong router na gagamitin. Kahit ilang users po ang gagamit dyan mga kaibigan, ay talagang 5 Mbps or 10 Mbps lamang po yung makukuha nila at hindi po nila makukuha yung 200 Mbps plan ho natin or speed natin sa atin pong main internet mga kaibigan. So yan, ito yung kagandahan sa atin pong setup na naka-PPPoE nang sa ganun ay maibahagi natin yung atin pong internet sa atin pong client or vendo na hindi po makukuha lahat yun pong speed ng ating main or hindi po sila mag-aagawan ng internet mga kaibigan. So again, marami pa po tayong video tutorial na ibabahagi ho sa inyo. Huwag ho niyong kaligtaan na mag-subscribe, mag-hit ng ating notification bell para pa kayo po ay ma-notify sa atin pong mga bagong video tutorial mga kaibigan na gaya ho nito. Kung kayo po ay mayroon pong natutunan sa atin pong video tutorial sa araw na ito, pa-thumbs up naman po mga kaibigan. Again and again, magandang araw po sa inyo lahat and God bless us all.